Welcome, traveler! Nandito ka na naman para sa week 3 ng aming CVAP journey. Yan, so ngayon tapos ang ating formal intro. Best, may bago kwento sa'yo. Pero bago tayo tumuloy, may i-edit lang ako from last week. Yung chinika kong trauma bond, hindi pala trauma bond yun. Di ba pala yun? Mali. Erase. Yung ibig ko pala sabihin, yung increased social bonding dahil dun sa shared experiences. Ang tawag pala doon is mutual empathy. Kasi pareho kayo nakakaramdam ng hirap ng sitwasyon, kahit na hindi siya masakit per se, pero could be convenience, could be some trouble, basta effort, basta hindi siya pleasurable experience, ganon. So, meron kayong nararamdamang mutual empathy that increases social bonding, ganon. So, yung pala yung ibig ko sabihin, sinabi ko last week. Okay, so, errata aside, ayun, may bago akong chika ngayon. So, naalala mo yung kwento ko sa'yo na na ang aking college background is sciences. Alas siya, nalimutan, grabe siya, kasing beshi ka. Char lang. Hindi, kasi nga ang aking discipline from the sciences is food tech ako. So, yun, chemistry, basta mga rational eklavo. Yan. Tapos, nung dumaan ako sa culinary after college, ayan, na-encounter ko yung artistry. So, it's not so much as mga measurements, values, hindi siya, kasi alam mo yung yung fundamental differences ng arts and sciences. So, even if meron akong specific approach, sciences, those are things that can be measured. Those are things that can be monitored. Those are things that can be analyzed. Art is iba yung approach niya. So, number one, there is a matter of subjectivity doon. Measurement, medyo dahil nga subjective, so ang mga measurements mo hindi ganun ka grounded sa mga bagay na pwedeng sukatin. I mean, sukatin mo yung gano'n ka rin yung mga pigments mo. Hindi na art yun, science na yun. So, of course, there is a scientific component. Kaya nga may mga courses in art. Pero, iba pa rin yung fundamental approach dahil art. So, ngayon, ang connection niyan sa ating CVAP journey is dahil si Bakla, scientific ang background. Pagdating sa arts, nawindang si Bakla. Paano? I-analyze ko dito? Meron bang measurement sa degree ng ng galing ng isang voice artist? Meron bang pwede bang volume knob dyan na pwedeng papataasin mo? Hindi kasi siya dahil kasi art siya. So, siya? The term is idiosyncratic, meaning kanya-kanyang discovery yan. Ay, di lang si Bakla, paano yan? Ano nga ba? Ayun. Pero, alam mo yun, relevant siya in the journey kasi na-highlight yung difference ng aking background sa aking gustong pasukin. Ganun talaga. Pero, yun nga, buti na lang may ganitong structure na nagdadaanan yung mga assignment, ganyan, mga kailangan gawin, expected output. Kasi, no choice kami kundi i-try gawin yung mga assignments na yun. Kung gusto namin mo-certify. So, ito na nga. Try na. Isa sa mga assignments namin gagawa ng monologue in different genres. Nag-enjoy si Bakla. Kasi, drama, comedy, tsaka horror. Okay, sige. Comedy ang not so much. Nakakatawa naman na ako feeling. Pero, yung drama, kasi naman ako allergic ako sa drama usually. So, pag may mga ibang tao nanonood ng drama sa TV, lalo Pinoy drama, please, allergic. Pero, meron naman akong the kind of drama that I am interested in is yung mga tipong nakikita ko sa mga games na nilalaro ko. Kasi, of course, drama, the kind of drama that the masa likes is kind of different from the kind of drama that I am into. So, pero kasi they're all rooted in human emotion. Yun.
So, of course, may human element pa rin yung mga fantasy na nilalaro ko. So, may drama pa rin naman nun na hindi nung kinaya ko. And discover ko na in the process of doing that, yung, alam mo yung mga support characters sa mga pinapanood nating mga movies and media. So, di ba, usually yung support, yung main character, kung lalaki yan, very macho. Yan. Malalim yung boses. Pero merong mga support characters na medyo friendly, ganyan, parang yung boses ko ngayon, medyo mataas, ganun. And okay din naman pala siya. So, na-enjoy ko siya. Although, hindi siya yung main character in my head, nagamit ko yung character na yun, and wag ka, maganda yung feedback sa kanya. Pogi doon ng boses. Pogi! Okay. And then, yung sa horror, kasi di ba ang kadalasan mong isipin sa horror, di ko yung monster. Pero may iba din naman kasi type ng horror. So, may horror din na alam yung creepy na horror. Yung tipong, kasi yung ginawa ko kasi doon is yung narrator ng isang game na naman, kasi gamer nga si Akla. So, yung narrator ng isang scary na scenario, oo, yun. Alam mo yung tipong alam mo na ito na yung huling pagtutuos sa isang bagay na hindi ka sure na kaya mong talunin. Diba? So, may takot effect din yun. Eh, kung creepy pa yung boses ng narrator, okay, ayan, sige. Ayun, so na-enjoy ko din yun. So, bali yung yung mga na-explore ko din. Dahil ginawa ko yung mga ganong bagay, na-explore ko, pag discover ko kung ano yung mga gusto kong gawin, ano yung mga bagay na enjoy ko. And mga discovery nga ako, na-enjoy ko siya kasi for one, nakikilala ko yung abilities ko. Hindi ko alam na magaling pala ako dito, or kaya ko pala, or may-enjoy ko pala yun. And also yung mga bagay na hindi ko expect, like, well, alin nga si Akla nga LGBT, pero wag ka, hindi ko na-enjoy yung mga female voices. Siguro dahil hindi lang talaga babaihan ang boses ni Akla. Also, hindi ko siya bet at hindi ko siya ina-enjoy. I mean, kaya ko ba siya? Tinry ko. Hindi ko bet. Ayun siya. So, well, discovery siya. And for me, bilang an introvert, I have a lot of introspective thoughts. My mind goes into a lot of introspection. Self-discovery is valuable to me, and I think para sa ibang tao din alam mo yun, there is this delight in finding out na ganito pala ako. Kung naintindihan mo na bagong discovery yon. Siyempre, hindi naman lahat ng tao aware na natututunan nila about sa nila or na importante sa kanila ang self-discovery. Kanya-kanya lang din naman kasi yan. So that's it for me. Tapos ito pa, the other activities during this week's aming Skibap journey involves posting on social media itong mga output namin. And honestly ako, and before this, isa lang ang social media ko, FB lang. Pero dahil nga requirement, sige gagawa ng mga ibang ibang mga social media accounts and mag-post in any of those. So, get ko na ang rationale na self-promotion. Siyempre nga naman sa industriya ng voice artistry, you need to promote yourself para makilala ka, para makuha mo yung mga projects na gusto mo. So, siyempre self-promotion nga siya. Pero alam mo yun, parang medyo hindi siya natural para sa isang introvert na kagaya ko. Saka I think hindi rin siya natural para sa mga non-Gen Z practitioners of voice artistry. Siyempre, yung mga kabataan ngayon, madali lang mag-vlog. Kami. Natural sa kanila yun. Pero sa akin, and the other people like me, hindi. Hindi siya, kumbaga parang effort to try these new things. And there is also bits of self-consciousness. Also, the kind of culture that we go up in, kasi nga, di ba, kadalasan mga Pinoy, yun, meron tayong prinsipyo ng hiya, mga propriety. Self-promotion moves, it's more towards the side of being mayabang. So, it's not exactly mayabang, although marami nga naman kasing, in show business in general, in any industry that has anything to do with showmanship, hindi maiiwasan na may level of yabang.
Lalo na kung accomplished ka na nga. So ako naman, dahil hindi siya culturally part of yung aking kinagisnan, effort. Pero, gets ko. It's important. And, siguro, paunti-unti, nagigets ko, parang kumakapal na rin yung balat ko. I mean, this is just my third video of vlog. And, parang nababawas-bawasan yung aking resistance sa paggawa ng mga ganitong bagay. Pero, we'll see. Ayun. So, going back tayo sa idea ng my different background and my attempts, the steps that I'm taking para makapasok sa voice artistry. Ayun, para siyang ibang mundo siya para sa akin. Pero, wala gusto kong pasukin So, sige. Alam mo yung parang sa Little Mermaid. Yan, nahalata yung edad. Pero yun, may scenes sa Little Mermaid na pinapanood niya yung naka-perch sa bato, tapos pinapanood niya yung si Prince Eric na paalis na pag-nest yung niya. Tapos sabi niya, someday I'll be part of your world, kasi nga sirena siya, tapos si Prince Eric sa lupa. So parang ganun yung feeling ko. Iba yung pinanggalingan ko, iba yung background ko, pero ito yung gusto kong pasukin. Someday I'll be part of that world. So, tuloy ang CVAP journey, yung mga learnings. We'll see where this goes. But for now, ibang kwento ng next time. But for now, thank you for listening. This has been Fozzie Nazar, the voice of stories and legends. Signing out. I'll see you in the next one.